Day off ko today pero imbis na magpatanghali sa higaan, maaga pa nga rin ako nagising at bumangon para mag-asikaso ng mga gawain sa bahay. Syempre, alam nyo na, nanay tayo, kaya naman kahit day off natin sa trabaho, sa bahay, hindi tayo pwedeng mag-day off. Kaya naman samahan nyo ako sa isang buong araw ng aking day off. Hello, hi mga nay! Habang nakasala nga yung mainit na tubig, ikinuha ko nga agad itong aking pangguna at dumiretso ako sa aking garden para maglinis. Medyo madalas na rin kasi yung pag-ulan-ulan ngayon. Kaya naman, perfect timing din to para mag-asikaso nga dito sa garden. Anyway, kahit na medyo busy nga pala sa work at sa gawaing bahay, sisikapin ko nga makapag-update sa inyo ngayon araw-araw. Kaya naman, kapag hindi ako makapag-voice over dahil nga kapag pang umaga ang shift ko, halos hindi ko nga maisingit yung pag-voice over. Kaya naman, itatry ko rin gawin yung silent vlog. Pero sa ngayon, hindi ko pa yun kayang gawin kasi nga kailangan ko pa rin sabihin sa inyo yung mga detalye ng mga paggawa ko. At saka syempre minsan sa silent vlog hindi ko naman maisingit yung mga wali kong segue at mga walang kwentang banat. Anyway, nililinis ko nga pala dito kasi bala kong ilipat dito yung mga okra. Mula kasi nang nagka-work ako, talaga namang napabayaan ko na yung pagga-garden. Kaya lang minsan talaga hindi ko pa rin napigilan yung pagiging plantita. At naiisip ko na sayang naman kung wala akong pananim kasi naman nga mapapalaki yung gastos ko dahil kailangan ko pang bumili ng bumili. Pero yung totoo, inggitera lang talaga ako. Kasi naman, naaalala ko yung mga planting days ko pag nakikita ko yung mga vlog ni Mami Rose Ann at saka ni Mami Janice. Kaya ito, kapag ka meron nga akong free time, talaga namang isisingit ko yung pagtatanim. Kahit na most of the time, nauubos talaga yung oras ko sa paglalaba, Diyos mio. Yung tipong araw-araw ka nang naglalaba, pero Diyos ko, nasaan ang bawas? Tapos ito pa, kapag natapos ka namang maglaba, syempre, iniisipin mo kung paano ka magtutupi. Aray ko po. Eto't nagbubungkal na nga rin ako ng paglilipatan ko ng mga okra. Kasi naman, ang dami nga nagsitubo at kumpul-kumpul nga sila. Yung kasi, yung mga bunga na gumulang sa mga puno na hindi ko na nakuha. At nung umulan, bigla na nga lang silang umusbong at ang dami nga. Kaya naman, nakakapanghinayang kung mababayaan ko na nga lang silang lumaki ng magkakadikit. Kaya naman, sisikapin ko kahit pa paano ay mapaghiwa-hiwalay nga sila kahit konti lang. Eto nga pala yung mga pananim na tumubo sa garden ko. Yung mga talong na yan ay matagal na, 1 year mahigit na yan. Pero nung umulan nagkaroon nga siya ng daon at eto at namumulaklak na rin. Tuwang-tuwa nga ako kasi naman yung mga pinunla ko ng mga talong galing dun sa mga seeds na tinabi ko hindi nga nagsitubo. At eto nga rin pala yung mga ipanglilipat kong mga okra. Ang dami nila kaya naman nakakapanghinayang kung hindi ko ililipat. Kasi kahit magkasing tasa sila ng damo dyan, mamumunga pa rin naman yan kahit papano. Mamayang hapon ko pa nga pala ililipat yung mga okra kasi umaga pa lang. Baka mamaya kapag inabutan ng init sa tanghali, malanta sila. Kaya naman nilinisan ko muna itong paligid ng mga talong para naman medyo gumanda-ganda yung pagtubo nila. Pagkatapos ko ang maasikaso dun sa akin taniman, dito naman nga ako sa palibot ng bahay. Syempre, bawas-bawasan yung mga kalat at masakit sa mata. Nakakadagdag din talaga sa stress mo kapag medyo madumi yung paligid mo. Kaya naman kahit papano at nakapokus nga ako sa aking mga labahan, binabawasan ko pa rin nga itong mga kalat sa paligid. Kasi kapag nakikita ko nga sila, Diyos ko, sumasakit talaga yung ulo ko. After ko namang magwalis, pumunta kami ng mga baget sa palengke. Namili lang naman kami ng request nilang tinapay. Syempre, alam niyo naman yung mga yan, mga mukhang tinapay. Kaya kahit mapagod silang maglakad, sasama nga sila. Wait lang. At yan, padikwa-dikwatro pa ang inahan habang nagkakape, kala mo walang gagawin. At after magkape, syempre malapit na magtanghalian, kaya naman mag-aasikaso na nga ng pagluluto. At ang una ko nga ginawa, ito ang pagsasaing.
O, diba? Astig yung rep namin, yung bigasan. Katulad nga nung sabi ko dun sa mga nauna kong vlog, dito ko nga nilalagay yung aming ulam kasi nalalak yung takip niya at hindi siya nabubuksan ng kahit anong aso o pusa man lang. Pwera na lang kung aso o pusang itim ang buhok, talagang mabubuksan yan. May 2 kamay yun. At syempre, habang nagsasaing ang nanay nyo, dito naman nga tayo sa labahan. Minsan talaga halos hindi na ako makapaglaba kasi sa pag-iigib pa lang napapagod na nga ako. Kaya naman kapag pinaikot ko dito sa washing, halos hindi ko na nga mabanlawan dahil sa pagod. Pero syempre, kailangan pa rin mabawasan dahil Diyos mio, apaw-apaw na yung aking mga timba sa tambak na labahan. Pag ako nga pala naglalaba, hindi na nga pala ako nagluluglog o nagbabanlaw bago ilagay sa washing. Kasi naman, yung iluluglog ko pa, iigib ko pa ng tubig. Sana kung ano yung tubig dito sa amin, kahit ilang luglog pa yan, ayos lang. Kaso nga, iigibin ko pa, mapapagod pa ako. Ay nako, diretso na siya dyan lahat. Habang nagsasaing, syempre naglalaba. Nung naisalang ko na nga yung mga labahan sa washing, dito naman nga ako dumiretso sa kwarto para magbawas din ng mga kalat dito. At syempre, kung nakikita nyo, yung mga nakatambak na damit dyan sa gilid, tupiin ko yung mga yan. Hindi ko na nga rin maitupi dahil naman pag uwi ko galing sa trabaho nakakaantok na. Ay nako, tas magtutupi pa ako di lalong nakakaantok. Pero syempre, kailangan ko pa rin nga siyang gawin. Ay nako, wala naman tayong choice. Tayo rin naman ang gagawa niyan. At ayun nga lang muna yung half day ng araw ko. Ang continuation ng day off ko ay sa part 2 na lang. Syempre, pag nanay tayo triple task habang nagsasaing, nagpapaandar sa washing, tapos naglilinis sa loob. O, diba? Kaya niyo yun?